Napuno ng saya ang Inari Sports Complex sa Pasig City sa pinakaunang live na panambahan ng The Kingdom of Jesus Christ. Si MJ Mondihar sa report. Matapos sa mga malalaking hamon sa nagdaang taong 2024 ay muling nagkatipon-tipon ang mga kabahagi ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa isang espesyal na patatanghal, katuwang o kasama ang iba't ibang mga kingdom citizen sa buong panig ng mundo. Labis ang pasasalamat ni Brother Luis, isang ministro ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika, na makadalo sa pinakaunang Thanksgiving and Worship presentation ng KOJC ngayong taong 2025. Saad niya, matindi ang paglago ngayon ng KOJC sa Amerika sa kabila ng mga hamon na nagdaang taong 2024. This is something that I couldn't even imagine that we could be experiencing at this moment. Ayon din sa KOJC Minister na si Brother Harry, nakita ng buong mundo ang mga turo ni Pastor Kibuloy sa kontrobersyal na KOJC Siege. Mga panahon na pinairal ng KOJC ang matinding pagpapakumbaba sa kabila ng paghalughog ng libu-libong law enforcement para isilbi ang search warrant sa mga kasamahan ni Pastor Kibuloy. Marami kaming na-encounter na mga Pilipino doon na talagang grabe, no? Hindi sila makapaniwala sa nangyayari at hindi nila sukat akalain na magawa ni pastor ang lahat. Ito ang mga pagpapatotoo na lalong nagpatibay sa KOJC at sa 7 milyong kasapi, covenant partners and supporters sa buong mundo. Kaya sa pinakaunang live na panambahan sa 2025, lubos ang pagpapasalamat ng Kingdom Nation sa matagumpay na taong 2024. Matagumpay dahil pamala sa buong mundo na umiiral sa bawat puso ng taga-KOJC ang buhay at mga turo ni Pastor Kibuloy. Nakita ng sanlibutan, kapag may sinabi tayo na sinabi ni Pastor, huwag tayong lumaban. Sinabi ni Pastor, kailangan no resistance. Kahit anong gagawin nila sa atin, sumunod lahat at nakita yon ng sanlibutan. Dumaan tayo ng matinding apoy at ng kapagsubukan. Ang nagdaang taon, sa mata ng tao ay hindi ka nais-nais para sa bansang kaharian. Ngunit alam natin na yun lahat ay may pagpapalang dala para sa ating lahat na naniniwala sa ating Ama through His appointed Son. Baka sa mukha ng mga taga-KOJC ang pag-aasam na makasama ng personal si Pastor Kibuloy. Kaya nang payagan ng korte na makapag-record ng mensahe ang butihing pastor ay walang masidlang saya ang bumalot sa venue ng panambahan. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Nagtitiwala tayo na sa lahat ng mga karanasan ay isang ayon sa kalooban ng Ama at tulad ng paglalakbay ng mga Hudyo patungo sa lupang pangako. Naranasan natin ang Red Sea moment at nakita natin ang kapangyarihan ng Ama na nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Di natin malilimutan ang araw na naig ang pag-ibig sa gitna ng poot at karahasan. Ang liwanag kaysa kadiliman, ang katuwiran laban sa kasamaan. Nagpasalamat din ng butihing pastor sa suporta ng Kingdom Nation sa kanyang adhikain na magsilbi sa bayan. Kabilang siya sa 2025 senatorial race sa layuning mag-ambag ng mabuti sa pamahalaan. Dala ang good practices na ipinatupad niya sa KOJC, kagaya ng zero corruption at pro-environment policies. Malaki ang tiwala ni Pastor Kibuloy na mabibiyayaan ang bansang Pilipinas oras na gamitin ng mga Pilipino ang tamang pagpili ngayong eleksyon. Maraming salamat sa inyong mga dalangin, mga sulat at mga mensahe, mga drawing at mga victory reports na inyong ipinapaabot sa akin, lalo na ang inyong di matatawarang paninindigan na ipaglaban ang Kingdom of Jesus Christ at ang appointed Son. Puri ng dakila at makapangyarihang Ama sa pagkakataon na binigay niya sa atin na magpasalamat sa lahat ng pagpapala na binuhos sa Kingdom Nation sa bawat panahon. Sa muli, binabati ko kayong lahat at tatag lang ang pagpapala ng dakilang Ama ay mapa sa ating lahat. Bisitahin lamang ang Apollo Kibuloy nationbuilder.com para sa karagdagang impormasyon.
Tinitiyak naman ng mga kapatid sa KOJC na patuloy ang pananalig sa dakilang Ama at inaasahan na mas marami pang mga pagpapala ngayong 2025. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.